So hanggang ngayon, nakakatakot pa din ang maglakad ng mag-isa, lalo't gabi na. Kahit pakaramihan sa atin ay hindi na mga bata, we still know the danger of walking alone in the night. Lalo ngayon, pabata na ng pabata yung mga nagiging kriminal. Kung ikaw ay isang magulang, ayaw mo na i-risk at hayaan ng anak mo na lumakad mag-isa kapag madilim na. We want them to be in the safest place and for them to have the most reliable companion. If you are a parent, that is what you want for your children. At ito mismo, yung pinapakitang puso ni John na makikita natin sa sulat niya para sa mga Kristiyanong tinuturing niyang anak. No? Hindi sigurado kung ano yung mga lugar na inabot ng sulat na ito sa 1 John. May mga nagsasabi na ito ay sa Ephesians, pero most probably, nagsimula lang doon at kumalat to sa iba't ibang mga iglesia. But the point is, these are letter of John writing as a father to these Christian believers to many churches. No? Gusto ni John na makita nila na kung saan naghahari ang Diyos, doon ang pinakaligtas na lugar para sa mga Kristiyano. Ganon din maunawaan ng mga Kristiyanong ito na wala nang hihigit pa sa Diyos sa usapin ng pinakamainam na maaari natin na makasama. The most reliable companion and the safest place for us is kung nasaan ang Diyos. So makita nawa natin at yakapin nawa natin ang parehas na katotohanan na ito as we all rise and read and honor the word of the Lord in 1 John 1:7. Samahan niyo akong tumayo at ating basahin ang mga salita ng Diyos. Dahil isang verse lang naman, hayaan niyong basahin ko to sa English at sa Tagalog. Una sa Tagalog. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. And then let me read in ESV. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Salamat sa pagbasa ng buhay at mapagbiyayang salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Sa sulat na ito ni John, makikita natin, kung babasahin natin yung buong 1 John, makikita natin yung tatlong layunin ni John, bakit niya isinulat ito. Bilang tumatayong espiritual na tatay, nangunguna at nangangalaga sa mga Kristiyanong ito, inilatag niya yung malinaw na tatlong layunin. At least that is what I found as I read yung buong epistles. Pero perhaps may makita pa kayong iba. Pero hayaan yung ilatag ko yung tatlong layunin na yon na pinakita dito ni John. Ang unang layunin ay makikita natin sa 1 John 1:4. Sabi niya doon, isinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang aming kagalakan. Tandaan natin na ito ay kagalakan na nagiging lubos kapag nakikita niya yung mga Kristiyano na namumuhay ayon sa katotohanan. We can find a supporting verse in the third letter of John, verse 4. Sabi niya doon, I have no greater joy than to hear my children are walking in truth. Na ang aking mga anak, ang mga Kristiyanong ito ay lumalakad sa katotohanan. At ano itong katotohanan na ito? Hindi ito basta trivial o mga bagay na petty lang. Ito ay katotohanan patungkol sa kung sino yung tunay na Kristo. Bakit mahalaga na malaman at maintindihan ng mga tao kung sino ang tunay na Kristo? Dahil noon pa man, kumakalat na ang maling pagtuturo tungkol sa isang huwad na Kristo. At ang isang huwad na Kristo ay hindi kayang magbigay ng isang tunay na kaligtasan kundi huwad na kaligtasan. Isa na dito ang unang anyo na tinatawag na Gnosticism. Though hindi pa yan established during that time, pero yung early teachings nito ay nakikita na. Itinuturo ng mga Gnostics na ang katawang laman ay masama at ang espiritu lang ang mabuti. Kaya para maligtas, kailangan daw natin supilin yung katawan at magpasakop sa espiritu. At magagawa lang yon nung iilang mga tao na merong espesyal at lihim na kaalaman. Ang salitang gnosis, kung saan
hinango, yung Gnosticism, sa Grego ay nangangahulugan na kaalaman. Doon galing yung paniniwala na yon. So dahil doon sa belief na yon, itinatanggi nila na si Kristo ay tunay na nagkatawang tao. Para sa kanila, nagpakita lang si Jesus na parang may anyo ng tao. Parang. Hindi totoo. Ito yung tinatawag na parang apparition. Ano? Parang may anyo ng tao. Ngunit kung hindi siya tunay na nagkatawang tao, listen, walang tunay na pagliligtas. Dahil walang tunay na hahalili para sa atin ng mga tao at mag-alay ng dalisay at walang dungis na dugo para malinis at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan na merong purong kakatawan na tao rin, perpekto at hindi nagkasala. At walang iba yan kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ito mismo yung binibigyang diin ni John yung katotohanan patungkol sa tunay na Kristo. Kaya sinabi niya in verse 1 sa 1 John, verse 1 pa lang, sabi niya, amin siyang narinig, nakita ng aming mga mata, napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Ang purpose nun ay para ipabatid sa mga mambabasa na sila mismo ay sumasaksi sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi lang siya tao, siya din ay Diyos. Maingat din itong pinakita ni John on the same verse. Kaya sabi niya doon, tungkol sa kanya na naroon na buhat pa sa pasimula. Napakaingat ng mga language. Kahit sa pagtinignan mo yung verse 2 after that, sabi niya, ang buhay na walang hanggan nakasama ng Diyos. Sino ba yung may buhay na walang hanggan? Di ba Diyos? At dito makikita natin, maging sa teksto na meron tayo at titignan natin ngayon, pagbubulayan natin ngayon, pinapakita na ang tunay na Kristo ay yung Kristo na totoong tao pero totoo ring Diyos. Look at 1 John 1:7, may diin doon sa dugo ni Jesus na anak ng Diyos. Dugo. Tao. Para ipakita yung pagkatao. While minemaintain yung pagka-Diyos ni Jesus by saying, naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sino bang nakakapaglinis ng kasalanan? Di ba? Diyos. Para ipakita yung balance na si Jesus, ang tunay na Jesus, huwag kayong malito, ang tunay na Jesus ay totoong nagkatawang tao, pero siya rin ay totoong Diyos. Ang pangalawang layunin ni Juan, sa sulat niya ay makikita naman sa 2nd chapter, 1 John 2 verse 1. Sabi niya doon, isinusulat ko ang mga ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. At kung magkasala ang sinuman, meron tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Kristo na matuwid. Layunin ni Juan na ipakita na ang totoong Kristiyano ay hindi dapat namumuhay sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi nagkakamali ang isang Kristiyano. Kung nagkakamali siya, kung tunay siyang Kristiyano, hindi siya magpapatuloy na mamuhay doon sa kasalanan na yon. Kung magkasala man siya, kaya may diin, si Kristo ang kanyang panagot. Ang kanyang babalikan at titignan ay walang iba kundi yung nagtagumpay at nagpatawad ng kanyang kasalanan. Kaya after that, nilatag naman, sinabi naman na si Jesus yung namatay at nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. And lastly, yung 1 John 5:13. Sabi dito ni John, isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan. Ang panghuling layunin na nakita ko dito ay para bigyan ng katiyakan o tiyakin na ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, sa tunay na Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya kung ang hangad natin ay ang parehas na layunin na inilatag ni John doon sa letter, magkaroon ng kagalakan habang lumalakad sa totoong Kristo. Pangalawa ay mapaglabanan ng kasalanan sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin kay Kristo. Pangatlo ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Kung gayon, walang ibang daan
para sa atin kundi ang daan ng kabanalan dahil nakapaloob ang lahat ng layuning ito sa daan ng kabanalan. There is only one way for us and that is the path of holiness. Bagamat mahirap ang daang ito, maaari tayong maging mapagpasalamat dahil ang daan ng kabanalan ay daan kung nasaan ang Diyos. Even if we walk in this narrow, hard road of holiness, kung saan tila ba ang bawat hakbang ay pahirap ng pahirap, pero dahil ito yung daan kung saan kasama natin ang Diyos, maaari tayong lumakad ng may paglapit at pagkapit sa Kanya. Let this be our resolution na habang mas nagiging mahirap ang ating lakarin, ang paglakad na mas malapit sa Diyos ang ating hahangarin. Kaya mula sa layuning ito at sa tekstong pagbubulayan natin ngayong umaga, here is my message proposition this morning. Sa mundo na napakamapanganib na maglakad mag-isa, the Christian's safest place is to walk with God together with His people and to remain in the light of His gospel. Ang pinakaligtas na lugar para sa bawat Kristiyano ay ang lumakad kasama ang Diyos, kasama ang Kanyang mga tao at manatili sa liwanag ng Kanyang ebanghelyo. Listen, ang pinakaligtas na lugar para sa bawat Kristiyano ay ang lumakad kasama ang Diyos, kasama ang Kanyang mga tao at manatili sa liwanag ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo o mabuting balita para sa mga makasalanan ay hindi na sila kalaban ng Diyos. Sila ay may pakikisama na sa Diyos. God is for them and God is with them. Yun yung presensya ng Diyos. Gusto ko lang linawin as we move further na dapat hindi natin isipin, pag iniisip yung pinakaligtas na lugar, ito ay nangangahulugan na wala ng pagsubok, wala ng panganib o wala ng paghihirap. Dahil ang tunay na batayan kung ligtas ba ang lugar na ating nilalakaran ay hindi kung patag o malubak ang daan, kundi kung ang Diyos ba ay kasama natin doon sa daan. Kaya naman ang bawat matuwid o malubak na daan ay nagiging isang ligtas na daan ng kabanalan dahil ito'y nilalakaran kasama ang Diyos ng kabanalan at Diyos ng ating kaligtasan. Ang lumakad kasama ang Diyos ay hindi mystical idea or imagination tulad ng paghahangad na makakita ng tooth fairy or unicorn. Ang lumakad kasama ang Diyos ay isang realidad na mararanasan as we fellowship or commune, may pakikisama sa isa't isa, and as we continually go back in the light of the gospel. Ito yung mga bagay na dapat hindi pinaghihiwalay. Ito yung mga bagay na dapat nating tinataglay as Christian who is walking in the path of holiness. At ito din yung dalawang katangian na titignan natin this morning na hindi maaaring mawala sa bawat tunay na paglakad ng Kristiyano kasama ang Diyos. Kung may nagsasabi na sila ay lumalakad sa kasama ang Diyos, ito yung mga dalawang makikita natin na palatandaan o marka. Totoo ngang lumalakad siya kasama ang Diyos. Ano yon? Walking with God. Our walk with God is communal and then our walk with God is continual. Ito ay communal, ito ay continual. Tignan natin yung una, ang ating paglakad sa Diyos, it should be communal. Pansinin niyo yung unang bahagi on verse 7a, sabi doon, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Ang salitang Grego, saktong-sakto dahil napag-aralan natin to very recently. Yung salitang Grego for fellowship, yung Tagalog na pagsasama-sama o pakikisama ay kinuha sa salitang koinonia na pumapatungkol sa pagsasama-sama ng mga tao na may pare-parehong tinataglay kaya sila nagsasama-sama. They come together because they have common possessions. They come together because of that common possession. Sila ay nagsasama-sama dahil bawat isa sa kanila ay may bahagi dito sa pareho nilang tinataglay.
They come together because they have a share in this common possession. Ang sinasabi ni John dito sa sulat na ito, there should be mutual participation. They should have common sharing, or what they commune mutually is none other than God. Etong possession na meron silang bahagi na pinagsasaluhan nila ay walang iba kundi ang Diyos mismo. God is the source and goal of our fellowship, of our koinonia. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan at siyang layunin ng ating bawat pagsasama. Kung hindi siya yung dahilan, anong pagsasamang meron tayo? Bawat tunay na iglesia ay nagsisimula sa Diyos, magpapatuloy at magtatapos sa Diyos. Simula nung una tayong nagtipon at nagsama-sama, ang ating pinagsasaluhan ay walang iba kundi ang Diyos. Denying this is like saying, ayokong makisalo sa inyo sa ninanamnam at pinagsasaluhan yung Diyos. Imagine that. Ayokong sumama sa kanila na pinagsasaluhan at ninanamnam ang kagandahan at kabutihan ng Diyos. Kaya yung fellowship na pinapatungkulan sa verse 7 ay pakikisama sa kanila na nasa verse 3 na sinasabi sila na mga may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Dito pa lang ay malinaw na pinapakita yung communal nature ng isang tunay na paglakad sa liwanag. Hindi siya mag-isa. May kasama siya na pumapatungkol sa pamumuhay ayon sa katotohanan at kabanalan ng Diyos. Walang conflict when we say to walk in the light is to walk or to have fellowship with God, sapagkat ang Diyos ay ang katangian niya. Siya yung liwanag na tinutukoy doon. Ang Diyos yung tinutukoy doon. Yung He na tinutukoy doon ay walang iba kundi ang Diyos. And God is inseparable in his attribute, no? From his attribute. Siya yung liwanag na tinutukoy doon. Kaya pag sinabi nating walk in the light, walk in God. No, walk with God 'yon. So if we paraphrase 1 John 1:7, pwede nating sabihin na ang tunay na pakikisama sa Diyos ay pakikisama din sa isa't isa. No? Kaya pag pinansin niyo yung flow ng thoughts ni John dito, sabi doon, kung tayo'y lumalakad sa liwanag, gaya ng Diyos na nasa liwanag, imbis na sabihin ni John na tayo'y may pakikisama sa Diyos, kasi Diyos yung binabanggit niya eh. Kung tayo ay nasa liwanag at ang Diyos ay liwanag, tayo'y may pakikisama sa Diyos yung i-expect mo. Pero anong sinabi niya doon? Hindi yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, tayo'y may pakikisama sa isa't isa. Kung lumalakad tayo sa liwanag at ang Diyos ay liwanag, tayo ay may pakikisama sa isa't isa. Bakit? Because fellowship with God and fellowship with one another are inseparably linked. Magkaugnay at hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pakikiisama mo sa Diyos ay pakikisama mo sa mga tao ng Diyos. We cannot claim that we are walking with God while being out of fellowship with those who walk with God. Sasabihin mo, lumalakad ka sa Diyos pero wala kang pakikisama doon sa mga tao na lumalakad din sa Diyos. Hindi pwede yun. Ang pagsasama-sama ng mga Kristiyano ay nagpapatunay na sila ay may paglakad kasama ang Diyos. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Ito nga yung problema ng marami. They think that they can walk with God while neglecting their fellowship with the brethren. Hindi pwede. Pagsasama-sama ng mga tunay na Kristiyano ay mapagbiyayang ginagamit ng Diyos para mas mapalapit at mas mapalalim pa ang relasyon mo sa Kanya. Kaya yung fellowship na tinalakay natin, means of grace din yun. Ito'y kaparaanan din ng biyaya kung paanong hindi optional sa Kristiyano ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi optional sa Kristiyano ang pananalangin, ang fellowship ay hindi rin dapat optional sa atin na kapag gusto mo lang. At least, as we speak about formal fellowship.
Tandaan natin, no? Ito yung aral na gusto kong ilatag at ilapat dito. How we value our fellowship with other believers reflects how we value our fellowship with God. Kung gaano natin pinapahalagahan ang ating pakikisama sa ating kapwa mananampalataya, ito ay sumasalamin lang kung gaano natin pinapahalagahan ang pakikisama natin sa Diyos. Sabi ni Pastor Noel, ang believer's fellowship with God, ito daw yung pundasyon ng kanilang pakikiugnayan or fellowship with one another. Bago magkaroon ng totoong fellowship with the brethren, dapat ang pundasyon niyan ay yung kanyang pakikisama at ugnayan sa Diyos. The fellowship we have with one another depends on how true our fellowship with God. Gaano katotoo ang iyong pakikisama, pakikiisa sa Diyos. No? Salamat sa Diyos. The true Christianity is not an isolated, individualistic experience. Salamat sa Diyos. Dahil napakahirap, no, pagyamanin yung biyaya kung tayo ay mag-isa. Sa paglaban at pagpatay sa kasalanan, isang kayabangan na baliwalain ng halaga ng kapatiran. Kaya mo bang pagtagumpayan ito ng mag-isa? Napaka-imposible na masunod natin yung mga utos na one another sa Biblia if we neglect the importance of fellowship with one another. Imbes na self-denial, mas nagiging self-centered pa nga when we choose to isolate ourselves in the fellowship of the brethren. There is no sharing and no bearing of burdens when you are alone. And the list goes on. Kaya sa atin, paalala at dapat tandaan ng ating iglesia, kung ikaw ay mananampalataya, believer cannot really thrive in holiness when isolating themselves from the body of Christ. Hindi mo kayang magsumikap sa daan ng kabanalan o sa usapin ng kabanalan kapag hinihiwalay mo yung sarili mo sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Walang katagumpayan sa daan ng kabanalan ng sino mang namumuhay hiwalay sa katawan. And dapat magbigay ng takot yun sa atin. Actually, broken fellowship with other Christian often indicates areas of unrepentant sin. Kadalasan, bakit merong broken relationship ay dahil sa mga kasalanan na hindi pinagsisisihan. Or spiritual immaturity. Or it could mean that they are no longer walking with God. Hinahayaan nila yung ganong klase ng relasyon at ugnayan sa kapatiran dahil wala na silang ugnayan sa Diyos. Handang talikuran at pabayaan ng kapatiran dahil tinalikuran at pinabayaan na nila ang Diyos ng kapatiran. Huwag nating maliitin ang simpleng pagliban o pagtitipon na pinapabayaan. Huwag nating pabayaan yung pagsasama ng mga kapatiran. Huwag nating maliitin ang ganitong klase ng kasalanan. You remember, lagi kong inuulit-ulit yung sa Hebrews 10:24 na huwag nating isaalang-alang kung paano hihimukin ng isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. And then verse 25, huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon kung nasaan ang ating pagsasama-sama. Huwag nating pabayaan. Bakit? Dahil itong pagtitipon o pagsasama-sama na ito ay panawagan sa atin na ibigin ng bawat isa na umiibig din sa Diyos. Ang pagtitipon ay isang mabuting paggawa na dapat hindi binabaliwala. Ang ganito, sabi pa, yung warning after that, ang ganitong sinasadyang pagkakasala, yung pagbabaliwala sa pagsasama-sama at pagtitipon ng kapatiran, ay as it was described in verse 29 of Hebrews 10, anong sabi? Ito ay pagyurak, pagtapak sa anak ng Diyos. Ito ay paglapastangan sa dugo ng tipan na nagpapabanal at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Patong-patong na insulto sa Diyos. Ang Diyos na hindi gumagawa ng kasamaan ay iniinsulto natin when we neglect
The fellowship of the brethren. At maaaring ang ilan ay magpapatuloy lang sa ganito, pero nawa, gisingin ka ng biyaya ng Diyos. Pakinggan mo yung mga babala ng Diyos. In the same chapter, yung warning ng Diyos, ako ang maghihigante. Ang Diyos yung nagsasalita, ako ang gagante sa kanila na sinasadya ang pagkakasalang ito. Maaring marami pa, pero yung focus ng verse 10 ay ng chapter 10 ay pagbabaliwala sa pagtitipon. In 1 Corinthians 12:21, hindi sasabihin ng mata sa kamay, hindi ko siya kailangan, o ng ulo sa paa, hindi ko siya kailangan yet. This is the very sin that we commit sa tuwing pinapabayaan natin at hindi pinapahalaga ng pagsasama-sama ng kapatiran. We are saying to Christ in His face, hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ng katawan ni Kristo. May mga taong inihanda ang Diyos para sa paglakad mo sa kabanalan. Do not ever deny or reject those people's company. It is God's intention that while here on earth, malasahan mo yung taste of glory with God's people. Because to have fellowship with them is to have fellowship with God. Kaya yung hamon para sa atin, we should strengthen our fellowship with our brethren, not only by enjoying their company, pero dapat matutunan din natin na i-encourage ang mga nanghihina, panumbalikin ang mga naliligaw at nawawala, maging mapagbantay tayo sa ating mga sarili na maaaring ang pakikisama natin ay maling pakikisama na pala dahil yung pakikisama at ugnayan na meron tayo na mas pinapahalagahan natin ay ugnayan na wala nang pakialam sa usapin ng kabanalan. We are enjoying more yung pakikisama natin sa ibang mga tao na wala namang pakialam sa kabanalan. Why are you enjoying that more than the people ng kabanalan? Fellowship with the brethren. Ito ay biyaya para mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos ng kabanalan. Paano ba natin mapapalakas itong pakikisama natin sa kapatiran? Pwede tayong magsimula at sariwain natin, balik-balikan mo yung sinumpaan mong tipanan na sinaksihan ng Diyos. Pwede mong basahin yan, hindi lang kapag may tinatanggap tayong member or each time na meron tayong monthly meeting. Read your covenant dahil pangako mo yan sa Diyos. Kung maaari nga, ikabisaduhin mo yung tipanan na yan. Alalahanin mo na yung tipan na yan ay sumpa na pinangako mo sa Diyos. Hanapin mo at gamitin mo ang kaloob mo na binigay sa iyo ng Diyos para sa ikatitibay at ikalalago ng buong katawan. Isa yan sa sinumpaan natin. Huwag nating i-expect sa isang tao lang o sa isang leader o sa isang pastor o sa mga pastor o sa mga diakono yung mga gawain, no? Lahat tayo ay merong tungkulin. Buksan mo. Pwede kang magsimula sa pagbubukas ng tahanan mo para sa kapatiran. Lagi kang maging handa na tumulong sa mga nawalan, kahit sa maliliit na mga bagay. Tulungan mo sila. Ipanalangin mo yung bawat miyembro. Mahirap magkaroon ng totoong pakialam sa mga taong di mo naman pinaglalaanan ng oras sa panalangin. Bakit mo pahalagahan? Yung tao na yun, hindi mo naman pinaglalaanan ng oras sa panalangin. If you really value them in your prayers so that you can have genuine relationship with those people. Magkaroon tayo ng pagkakaisa, hindi kampihan sa loob ng iglesia. Nawa hindi madinig sa atin, ako kay Pastor Erdi ako kay Pastor Joseph. Kung tutuusin, may nanalo ba sa ganitong klase ng pagkakampihan? Wala naman. And so we should avoid partisanship. Iwasan natin to sa iglesia.
Hindi ito nakakalago ng pagsasama-sama at pagkakaisa sa loob ng iglesia. Huwag nating ugaliin na patagalin yung mga unresolved conflict na meron sa kalagitnaan natin. Settle it biblically. Hayaan ninyong ang pinagyayamang pagsasama ng mga Kristiyano ay maging matibay na patotoo sa mundo kung ano yung ganda ng buhay na nasa Ebanghelyo. While our fellowship is often imperfect, ang pagsasama-sama natin ay may dungis at may bahid ng pagkakamali, God has provided us a gracious and perfect remedy so we can continue walking in that path of holiness. At ito yung pangalawang indispensable characteristic ng paglakad sa Diyos. It should be continual. Una, it should be communal, pero pangalawa, it should be continual. Our walk with God, kung ito ay totoo, it will continue. Again, if it is true, it will continue. Nakakapagpatuloy tayo sa daan ng kabanalan kasama ang Diyos kahit mahirap at maraming pagbagsak dahil may nababalikan tayo na totoong ebanghelyo. This gospel is what we see in the latter part of verse 7. Sabi doon, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ang dugo ni Kristo, ni Jesus na kanyang anak ay nililinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kapag binasa mo yung buong verse 7, at first glance, it might seem as if na yung paglakad o pamumuhay natin ng batayan upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Again, this is the wrong gospel. Ang tunay na ebanghelyo na mula sa Diyos ay nakafocus sa biyaya ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. And so our focus as we read this text should be on God and not on us. Paano ba naging posible na ang makasalanan ay makalakad sa liwanag at magkaroon ng pakikisama sa banal na Diyos? Our text is telling us that this is all because of the blood of Jesus, His Son. Dahil sa dugo ng anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao upang linisin ang makasalanang ikaw at ako. This blood of Jesus, itong dugo ng Panginoong Yesus ay tumutukoy sa kanyang sakripisyong kamatayan sa krus kung saan siyang nagbayad ng parusa para sa atin na mga makasalanan. Ang sakripisyo sa krus ng Panginoong Yesus ay hindi inuulit-ulit na pag-aalay, kundi isahang pag-aalay na sapat magpakailanman. Sapat sa bawat panahon, sapat sa lahat ng panahon. Ito yung sinasabi sa Hebrews 10:10. Tayo'y ginawang banal dahil sa pag-aalay ng katawan ni Kristo, pag-aalay na minsanan at ang bisa ay magpakailanman. Di ba ito yung sa English, once and for all. Isang beses lamang inilatag yung pundasyon, ngunit ang bisa nito ay umaabot at sapat sa lahat ng panahon. Kaya walang conflict. Yung pandiwang ginamit ni John dito ay naka-present tense, lumilinis na nagpapakita ng patuloy na aksyon, patuloy na aplikasyon. Ibig sabihin, minsan lang inalay ang dugo ni Kristo, ngunit ang bisa at epekto nito ay nagpapatuloy. Ito ay patuloy na naglilinis. Napakaganda na ito. Ang paglilinis sa atin ng Diyos mula sa ating pagkakasala ay merong tuloy-tuloy na epekto. Isang beses nilatag ang pundasyon pero yung bisa ay sapat sa lahat ng panahon. Remember that. Pansinin nyo, no? Pinapakita nito na merong pagpapatuloy na epekto ang minsanang pag-aalay ng dugo ni Kristo. Sa ating justification, tayo ay ganap na pinatawad dahil sa dugo ni Kristo. Pero sa ating sanctification, nararanasan natin yung patuloy na aplikasyon ng dugo ni Kristo sa araw-araw nating pag-amin ng kasalanan at pagbalik sa Kanya. Ang nagpapatuloy na, di ba, kaya nga, after few verses after 7, anong sabi dun sa 9? Kung ipagtatapat ninyo ang inyong mga kasalanan, kayo'y patatawarin. No? Ang nagpapatuloy na epekto ng paglilinis niya sa atin ang dahilan kung bakit nakakapagpatuloy ang bawat Kristiyano.
Because of this, nakakapagpatuloy. Walang perseverance of the saints if not because of this. Biro mo, sa kabila ng pagkakasala at napakaraming pagkakadapa, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang gumagarantiya na bawat nagsisisi at nagtatapat ng kanilang pagkakasala ay may kapatawaran na para sa kanila, inihanda para sa kanila. Our fellowship with God depends on Christ's atoning work, not on our ability to stay clean. Hindi sa kakayahan natin na manatiling malinis, kundi sa Kanya na naglilinis. Walang sino mang makakalapit sa Diyos, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ang sino man ay walang masusumpungang buhay sa Diyos kung si Kristo ay hindi namatay para sa atin ng mga makasalanan. Ang paglilinis na tinutukoy dito ni Juan ay hindi nakasentro sa ating paglakad o pakikisama kundi sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Si Kristo na dahilan kung bakit naging posible yung paglakad kasama ang Diyos. Amidst our failures and stubbornness, Christ's atoning grace assure us and sustain our walk in holiness. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at katigasan, ang biyaya ng pagtubos ni Kristo ang nagbibigay ng katiyakan at nagpapanatili sa atin sa paglakad sa kabanalan. Ang mismong katiyakan kung bakit tayo makakapagpatuloy na lumakad sa daan ng kabanalan ay ang biyaya ng sakripisyo ng pagtubos ni Kristo. Sa kabila ng mga kabiguan, mga pagsubok, bawat totoong Kristiyano ay mararating ang dulo. Dahil hanggang sa dulo, totoo ang kapatawaran na tatamasahin natin kay Kristo. Dahil sa dulo, hanggang dulo, sasamahan tayo ng nagpapatawad at mapagbiyayang Kristo. Huwag kang lumayo sa Panginoong Hesukristo. Kung meron dito sa atin na hindi pa kilala ang Panginoong Hesus, lumapit ka sa Kanya. Siya ang pinakamabuti at pinakamainam sa iyong kaluluwa. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang araw, bukas ay hindi pinangako para sa iyo. Bukas ay maaaring patay ka na. Sinong pag-asa mo sa buhay mo dito? Tignan mo ang Panginoong Hesukristo. Tignan mo siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya inatrasan ang pinakamasamang makasalanan. Sinabi niya, handa akong mamatay sa umaamin na siya ang pinakamalalang makasalanan dahil para sa kanya inihanda ang kapatawaran. Look to Christ. Tignan mo ang Panginoong Hesukristo. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan ang araw ng pagliligtas para sa iyo. Maaaring kumontra ang damdamin mo, maaaring ang isipan mo ay makipagtalo sa iyo, pero alalahanin mo ang hindi nagbabagong salita ng Diyos. Sabi doon sa teksto natin, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Pinakamaliit, pinakamalaki, kayang linisin ng Panginoong Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya. Anong dahilan? Bakit hindi ka lalapit sa Kanya? Think of Christ. Itong dugo ng Panginoong Hesukristo, hindi lang ito para sa kaligtasan na isahan lang. It is for our daily cleansing. It is not just for our justification, but it is also for our sanctification. Mamahinga ka sa paglilinis ng Diyos. Paulit-ulit na kasalanan, bumalik ka paulit-ulit kay Kristo. Hanggang sa mapatay ang kasalanang ito. Ang pangako ay hindi mananatili ang kasalanan sa iyo. Ikaw na kay Kristo. Think of Christ. As we grow in holiness, we must continually return to the gospel. Return in the sufficiency of Christ. Sa kanyang dugo, may araw-araw na kapatawaran at paglilinis na nakahanda para sa iyo. Kristiyano, bumalik ka araw-araw sa Ebanghelyo. When you hear people say, preach the gospel to yourself, di ba yun mismo? Bumalik ka sa Ebanghelyo. Araw-araw ipaalala mo yan sa sarili mo.
Huwag mong hayaan na ang kasalanan ang pipigil sa iyo para ipagtapat at magkaroon ng katiyakan sa Kristo ng biyaya at magpatuloy sa daan ng kabanalan. Ang ating katiyakan ay na kay Kristo. Siya na kayang magpanatili sa iyo. Siya na kayang magpabanal sa iyo. Ikaw, na tingin mo, pinakamalala, pinakamarumi, at ang sabi pa nga ng iba, sa dami ng kasalanan ko, tingin ko hindi na ako mapapatawad ng Diyos, kasinungalingan yan. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Hinarap niya yung kahihiyan doon sa krus. Tapos na. Hindi siya nanatili doon sa krus, nagtagumpay siya. This is the beauty of our Lord. Huwag kang mahiya. Dito sa mensahe ng Ebanghelyo, yung panawagan sa atin, no? Christ's cleansing blood is sufficient for all who trust in Him. Ito ay sapat sa lahat na magtitiwala sa Kanya. Kung ikaw ay nabibigatan sa kasalanan, lumapit ka sa Kanya na may kakayahan na maglinis, pagpanibaguhin ka at panatilihin ka. Habang nahahayag ang ating mga kasalanan, mas makita nawa natin ang ating pangangailangan sa nagliligtas na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang magdala sa atin sa araw-araw na pagsisisi at pagdepende kay Kristo. You know why you can repent always? Dahil merong handa at araw-araw na handang magpatawad sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Sa usapin ng kabanalan, nawa hindi tayo dumating sa punto na susukuan mo ang paglaban at pagpatay sa kasalanan. Kung nahihiya ka sa paulit-ulit na pagkakasala, mas mahiya tayo pag si Kristo yung paulit-ulit nating binabaliwala. Alam kong mahirap ang daan ng kabanalan, pero kung kinakailangan na gumapang ka patungo sa krus, doon tignan mo siya na namatay at nagtagumpay laban sa kasalanan. Siya ang iyong pinakakailangan. Sa paglaban sa kasalanan, let your resolution be Christ. Basagin nawa tayong lahat ng Diyos patungo sa pagsisisi at pananampalataya. Maging parte nawa tayo ng mga taong pinapabanal niya. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo sa daan ng kabanalan, ikaw ay nasa daan ng tiyak na kapahamakan. Huminto ka sa paglakad sa maling daan. Tumalikod ka doon at ika'y humarap at magpatuloy ka sa tamang daan. Si Kristo ang tanging daan na makapaglalapit sa iyo sa Diyos ng kabanalan. Let me end. Ang isang tunay na niligtas mula sa kasalanan ay makikita mong lalakad sa daan ng kabanalan. Maaaring madapa, ngunit dahil siya ay hindi nag-iisa, siya ay muling tatayo. Maaaring manghina, pero habang nasa Ebanghelyo, ay totoo siyang makakapagpatuloy. Ito ang pinakaligtas na daan, ang daan ng kabanalan na inihanda ng Diyos kasama ang Diyos. Ito ang daang lalakaran ng bawat isang tunay na pinatawad at iniligtas sa kasalanan. Again, ang pinakaligtas na lugar para sa bawat Kristiyano ay ang lumakad kasama ang Diyos, kasama ang mga tao ng Diyos at manatili sa liwanag ng kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na ang inyong salita ay nakasentro kay Kristo. Siya na perpekto at hindi nagkakamali. Siya na may pinakapakialam sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat sa daan ng kabanalan na inyong inihanda para sa bawat mananampalataya. Tawagin mo ang bawat isa. Tawagin mo ang mga wala pa sa inyo. Ang mga nanghihina ay palakasin mo. Dalangin namin, Panginoon, na hindi namin baliwalain ang pagsasama-sama namin bilang mga magkakapatid dahil totoo yung pakikisama namin sa inyo. As long as our relationship is true to you, nawa makita ito sa relasyon namin sa aming kapatiran. Dalangin namin na ito din ay magpalakas sa amin upang manatili kami sa liwanag ng Ebanghelyo, ang mabuting balita na ang pinakamaruming makasalanan ay pwedeng bigyan ng isang katuwiran na perpekto at malinis sa harapan ng Diyos na banal. Iligtas mo po kami patuloy
Pagpalain niyo kami. Salamat sa pagbibigay sa Panginoong Jesucristo para sa amin na mga makasalanan. Pinupuri kita, O Diyos. Mangusap ka sa bawat isa na narito. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Kristo.